Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, Tuesday, September 2, 2025. Binabantayan pa rin natin ang low pressure sa may silangan ng Northern Luzon. Patuloy itong lumalakas at maaaring may kasunod agad ito next week. Alamin natin ang pinakabagong detalye. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area ay namataan sa layong 865 kilometers sa east ng Northern Luzon. Bukod dito, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Southern Luzon, Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, asahan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Ifugao at Benguet ang maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng trough ng low pressure area kaya't posibleng magkaroon ng flash floods o landslide lalo na sa mga bulubundukin at mababang lugar. Sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Camarines Norte at Camarines Sur, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm. Ito naman ay dala ng southwest monsoon na patuloy na pinapalakas ng low pressure system. Mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa moderate to heavy rains. Sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at iba pang bahagi ng Visayas, asahan ng partly cloudy hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Epekto pa rin ito ng southwest monsoon, kaya posible pa rin ang pagbaha kung sakaling lumakas ang mga biglaang pag-ulan. Samantala, sa ibang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng isolated thunderstorm. Dulot ito ng localized thunderstorm na maaaring magdulot ng mga panandaliang pagbaha. Ngayon naman, sa lagay ng hangin at karagatan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, panayad hanggang katamtaman ng hangin mula southwest na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula northeast hanggang northwest na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula south hanggang southeast na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Batay naman sa latest heavy rainfall outlook para sa low pressure system at southwest monsoon, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang Aurora at Palawan. Posible rin ang localized flooding lalo na sa mga urbanized areas, mabababang lugar o mga malapit sa ilog. Posible rin ang landslide sa mga lugar na highly susceptible. Pagdating naman sa mga pangmatagalang forecast, ayon sa Pag-asa, ngayong buwan ng September inaasahan ng 2 hanggang 4 na bagyo na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Karaniwan, ang mga bagyong ito ay kikilos, pahilagang silangan patungo sa extreme northern Luzon, subalit may mga pagkakataon ding dumadaan sa mismong Visayas o Luzon. Sa pinakabagong datos mula sa mga international weather model, ang low pressure area na nasa silangan ng bansa ay patuloy na kumikilos pahilaga at habang ito ay gumagalaw, unti-unti din itong lumalakas. Posible itong maging tropical depression o bagyo sa mga susunod na araw, ngunit ang magandang balita, malayo na ito sa ating teritoryo. Gayunpaman, hindi ito dapat baliwalain dahil sa pagkilos nito paitaas, patuloy nitong hinahatak ang southwest monsoon na nagdudulot ng mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dagdag pa rito, ayon sa mga modelo, nakikita ang posibilidad na may kasunod pang sama ng panahon na mabubuo sa silangan ng Luzon. Ito ang posibleng dahilan kung bakit magpapatuloy ang habagat na siyang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na ulat ng panahon mula dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi po tayong maging handa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat kapag masama ang panahon.